Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ang ating mga puso para sa pag-receive ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon. So I hope na patuloy na maging magandang sisidlan ng napakabanal at makapangyarihang salita ng ating Diyos, yung ating mga puso para ng sa gayon. Ito po ay magkaroon ng matinding growth sa ating buhay. And I believe na hindi mo mapapakinggan ang mensaheng ito nang wala lang inihanda ka ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon na mangyari ang araw na ito para nang sa gayon ikaw ay kanyang katagpuin. I-share mo rin itong video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, dahil naniniwala po ako na hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, kundi yung bawat isa na makakapakinig ng kanyang banal na salita. So tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating pong brand new series entitled Healing in a Broken World. So paano gumaling sa iba't ibang karamdaman sa buhay? Ito po yung mga karamdaman na pinag-uusapan natin dito ay hindi pang karaniwan na pinag-uusapan pero laging matindi ang nagiging epekto sa ating buhay. Or maybe ito naman ay napag-uusapan pero hindi naman madalas na pag-uusapan yung paano gumaling pagdating dito. Dahil ang tao ay nakapokus sa iba't ibang uri ng karamdaman. Yesterday o nung nakaraang last week, tayo po ay nag-uusap patungkol sa emptiness. Nag-usapan po natin kung paano tayo magkakaroon ng breakthrough pagdating sa emptiness. And today, we're going to talk about pain. Ito pong pain na ito ay hindi simpleng pain ng ating katawan, kundi ito yung pain na kung saan nakakaapekto sa buong pagkatao natin. Let's get started. Sinabi po ni Holly Jade, isa pong holistic therapist, emotional pain, a universal yet unseen affliction, impacts more than just the heart and mind. It is a silent disruptor with complex roots affecting one's quality of life. Ang emotional pain, daw po ito ay unseen na affliction na kung saan hindi lang ito naaapektuhan ng ating puso at ang ating isipan, kundi apektado niya yung kalidad ng ating pamumuhay. Kapag ang isang tao ay nawawala na yung quality ng buhay niya, isa sa mga pwedeng nating maging suspect dito ay walang iba kundi ang pain. Why? Because it is a silent disruptor with a complex roots affecting one's quality of life. Now, there is a story in the Bible about a man na kung saan nakaranas din itong pain na ito. Na kung saan hindi lang simpleng physical pain kundi kabuuan din internal itong pain na kanyang naranasan. And his name is Jabez. Binago ng pain na ito ang buhay niya. Paano nangyari yon? Binago ng pain? Di ba sumisira nga ng kalidad ng buhay ito? Yes, sinira din naman ito ang buong buhay niya. Pero yung same na sumira ng buhay niya, ito rin yung same na kung saan naging dahilan kung bakit nabago ang buhay niya. In fact, kung hindi niya naranasan yung pain na yon, hindi niya mararanasan yung gain na naranasan niya sa kanyang buhay. I want you to open your Bible with me in 1 Chronicles chapter 4, verses 9 hanggang 10. 1 Chronicles chapter 4, verses 9 hanggang 10. Verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So Jabez already wants to put an end to his past and even to a life full of pain. Nais na ni Jabez na matapos na hindi yung buhay niya, by the way. Marami pong nagsasabi na pain lang daw or pagtatapos lang daw ng buhay, ang sikreto
para mawala ang pain na ito. So yun na lang ang nakikita nila. Marami pong mga tao na kung saan yun na lang yung nakikita. And even a lot of statements na mababasa natin, pati yung ibang mga quotes, na tanging pain na lamang or tanging katapusan na lamang ang tatapos sa pain na nararanasan ng isang tao. Pero sa buhay ni Jabez, hindi laging ganon. Ang pain, nagtatanggal siya ng kalidad ng buhay ng tao. Pero yung same na pain na yon ay pwede rin naman na magbago ng kalidad ng buhay ng isang tao. And in verse 9, mapapansin natin dito, it tells us that his mother named him Jabez. Yung nanay niya mismo, pambira, isa sa pinakamahirap i-preach ito sa Mother's Day. Itong passage na ito, nanay niya yung nagpangalan sa kanya. Nito, ang sabi sa kanya, bakit Jabez ang pinangalan sa kanya? Because I gave to him in pain. I gave birth to him in pain. In fact, the Hebrew word nitong Jabez, it means pain. Ganun siya kasimple. Ang ibig sabihin ng Jabez na yon ay pain. Nung nakaraan, alam niyo po ba na napaka-importante ng pangalan sa isang tao? Maybe kaya, kung pag-aaralan natin maigi, maybe bakit kaya pain ang ipinangalan sa kanya ng kanyang nanay? Una, pwedeng napakabigat, marahil 12 pounds ito, si Jabez, o kaya napakahirap nung sitwasyon ng pagpapanganak sa kanya ng nanay niya, kaya nung ipinanganak siya, ang natandaan ng nanay niya, yung pasakit, yung pain na yon, yung sakit na naramdaman ng kanyang nanay, kaya ipinangalan sa kanya, ay pain. Or maybe sinasabi na nung panahon na ipinanganak si Jabez, ay matindi yung problemang nararanasan ng kanyang nanay. But the bottom line, dito sa pangalan na ito, hindi natin alam kung ano talaga yung problema ng nanay niya. Bakit ito ang ipinangalan sa kanya? All we know is that Jabez's birth caused his mother pain. And she wasn't going to let her son forget it. So, she named him Pain. Alam niyo po ba, sinabi ng Child Magazine, na ang title nito is What's in a Name? A lot of people subconsciously predict career success based on a name. According to James Bruning, or Dr. James Bruning, a psychology professor at Ohio State University. Maraming mga tao subconsciously na pipredict dun sa kanilang pag-aaral kung magiging matagumpay siya dun sa career na yon. Actually, nabasa ko rin itong ilang portion dito at may ilang mga pangalan na kapag yun yung pinangalan mo sa isang babae at yun yung kinuha niyang career, mas maraming nagtatagumpay sang-ayon sa kanilang pag-aaral. At kapag ito naman yung lalaki naman, ganito yung pangalan na ipinangalan niya, kapag ganito naman yung career na kanyang pinangalan sa kanya, or yung career na tinahak niya sa buhay, ay magtatagumpay siya. So a lot of people subconsciously predict career success based on a name. Natandaan ko noong nakaraang linggo, I was talking to my son, si JC. Sabi ko sa kanya, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan mo? Sabi ko sa kanya, of course, JC, Julius R. Halos sila lahat, JC. So, ibig sabihin kasi nung pangalan niya po kasi ni JC ay Jarl Chrysler. Yung Christ niya naman ay hindi po yung sa sasakyan about Jesus Christ. Pero yung Jarl na yun, bibihirang marinig yon, yung J-A-R-L. Ang ibig sabihin doon ay great leader. Great leader. So, pinaliwanag ko sa kanya. Ako din dati, nung lumalaki po ako, bakit hindi Julius Caesar ang pangalan ko? Bakit Julius R? So, kinumbine daw ng nanay ko yung pangalan ni Julius Caesar, pinalitan niyo yung Caesar naman na yon. Julius Caesar, di ba, emperor. Pero yung Tsar kasi, king or emperor in Russia. Ang ibig sabihin nun. So, alam niyo po, kapag naipaliwanag sa bata yon, o kaya naman hindi basta na lang ipinapangalanan ng bata, ang laki ng nagagawa nun sa pagkatao ng bata. Biruin mo, may kaklase po ako, ang pangalan niya yata, ang apelyido niya, Ataol. Biruin mo na lang, ganun buong buhay niya. Dadalhin niya yon. Yung pangalan na yun, hindi ako nabibiro, may kabaong pa nga eh.
Sakto katatapos lang ng undas. Ganun po yung pinangalan sa kanila. Oy, by the way, pwede na pong palitan yun ayon sa batas kapag nakaka-apekto ng hindi maganda, nagiging epekto sa buhay ng isang tao, yung kanyang pangalan ay pwede na itong mapalitan. A lot of people subconsciously predict career success based on a name. So a name can have a lot of impact on a person's everyday life. Pero alam niyo po ba, in the Bible times, the name given to a person was huge. It often meant the character or the path in life that person might walk in his or her lifetime. Yung pangalan mo, nakadepende yan sa karakter mo. O kaya naman, kung ano yung path na tatahakin mo sa buong buhay mo. For example, Jacob, it means one who tricks. Yung pangalan niya. And sure enough, he tricked his brother Esau out of his inheritance. Jeremiah means God throws. And the Bible tells us that Jeremiah was thrown into the middle of God's chosen people during a time of ungodly self-righteousness para mag-prophesy sa kanila. Jesus means God saves. And through His death and resurrection, that's exactly what He does. He saved us from the consequences of our sins. So imagine poor Jabez having to carry the burden all his life, pain. What a tough future this boy had to look forward to. Biruin mo buong buhay niya, pwedeng kinukot kaya siya, tad ng bullying. Itong batang ito, bukod doon, napansin natin, nanay niya yung nasaktan. Maybe hindi na physical pain. Pwede rin, ginugulpi siya ng mga bata. But more on physical pain, mayroon emotional pain na nararanasan ito. Yung wag ka na lang bulihin maisip mo na lang yung pangalan mo Biruin mo yung pangalan sa'yo, Judas. Okay yung Jude. Paano kung Judas? Ang hirap ang ganda nun dati, pero ngayon di na. Yung Lucifer, ang ganda rin nun dati, pero ngayon hindi na. Buong buhay mo, natutulog ka, nananaginip ka, nang hindi maganda dahil lang sa pangalan. Nakuha po natin yung naging epekto sa kanya nito, kaya siguro ganun na lang din. Hindi lang siguro, kaya ganun na lang din yung panalangin niya at pamumuhay niya. Pero alam niyo po ba, hindi pumayag na habang buhay siyang makaranas nito. Hindi pumayag si Jabez na habang buhay niyang maranasan ito. Gumawa siya ng hakbang at paraan. Kailangan may mabago. Ganito na nga yung pangyayari sa buhay niya. Kinakailangan may mabago. Alam niyo po ba that many people fail in life because they are unwilling to make changes. Wala ka nang magagawa kung yun ang naipangalan sa'yo dahil wala ka namang desisyon na ipanganak ka sa mundong ito. Nakuha po natin? Wala ka namang kinalaman dun sa pangalan na yon. Pero may kinalaman ka kung ano magiging ending mo. May kinalaman ka kung ano mangyayari sa buhay mo. Malaki ang kinalaman natin dito. Meron po akong libro na ang title nito, na isulat po siya in 1993. It is entitled Pain, The Gift Nobody Wants. Sinulat po siya ng isa sa mga pinakapaborito kong author na si Philip Yancey at si Dr. Paul W. Brand. Si Paul W. Brand po, ang isa sa naging katuwang dito ni Philip Yancey. Nagkaroon ng conclusion dito sa librong ito. Alam niyo po si Dr. Paul W. Brand, siya po ay nagkaroon, buong buhay niya, inilaan niya sa pag-aaral ng pain. Siya po ay medical doctor, but pinag-aralan niya yung pain na ito. Pinag-aralan niya rin at napansin niya, actually dito sa conclusion ng librong ito, ang pinaka-conclusion na ito, yung pain na ito may implication sa medical treatment, overall health, and human happiness. Pain tapos human happiness? Pain tapos magiging healthy ka? Pain tapos makakatulong sa medical treatment? Yes. That's why ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message entitled, When Pain Meets Gain. When Pain Meets Gain.
pwede palang magtagpo itong pain na ito at ang gain. So how to turn your pain into a remarkable gain? How? Alam niyo po, nung bata din ako, dahil nga, syempre, hindi ka lumaki sa magandang, sabihin na natin, tahanan. Hindi man sobrang pangit, pero talagang, pati yung environment, yung estado sa buhay. So nakaka-apekto sa'yo yon, lalo na nakikita mo, kino-compare mo yung sarili mo sa mga taong nakakapamuhay, mga kabataan na kung saan ay bibigay yung kailangan nila at maayos yung pamumuhay, maayos yung kanilang pamilya. So malaki yung nagiging epekto nito sa'yo. Tapos yung rambulan pa sa loob ng bahay. Laki yung nagiging epekto nito. Kaya nga merong emotional pain eh. Bukod dun sa physical pain, may emotional pain. Pero alam nyo po ba, hindi ko pa nababasa ito nun, pero ang laking bagay nitong pag-uusapan natin ngayon, how to turn your pain into a remarkable gain. When pain meets gain. Number 1, verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. Sinabi dito. So number 1, how to turn your pain into a remarkable gain. Number 1 is live above average. Live above average. Kapag ikaw ay nasasaktan, lalo na may emotional pain na kumakain sa'yo, ulitin ko, sinabi ng pag-aaral, nasisira ito ng kalidad ng buhay mo. But the same pain na sumisira ng kalidad ng buhay ng tao is the same pain na pwedeng magpataas ng kalidad ng pamumuhay ng isang tao. Pwede ba yon? Yung same na water. Nakuha natin yun na pwedeng sumunog sa mga pagkain ay same din na boiling water na kung saan pwede namang magpa-harden ng isang egg. Nakuha po natin yung same na apoy na sumusunog ng bahay ay same na apoy na pwedeng lumuto ng pagkain. Nakuha po natin yon. So yung pain na ito can make or break you. Alam niyo po ba, there are only 2 verses in the Bible about this man, about Jabez. 2 verses lang po. And these 2 verses are found in 1 Chronicles chapter 4. The first 9 chapters of 1 Chronicles consist of genealogies. Puro pangalan. Alam niyo po ilan yung pangalan bago nabanggit yung pangalan ni Jabez? 600 names. Bago pumunta dun sa pangalan ni Jabez, 600 names. So even though there are just 2 verses about this man, he is given honorable mention by God above 600 other people. May honorable mention. Biruin mo sa 600 names, pangalan niya binigyan ng honorable mention. Tinapos mo na yung 600. Nakuha mo natin yun. Kaya sinabi dito, Jabez was more honorable than his brothers. Actually, ito maganda. Hindi sinabi na hindi honorable yung angkan ni Jabez. Yung mga kapatid niya. Kaya sinabi dito, Jabez was more honorable. Honorable din sila, pwedeng honorable sila, but hindi sila more honorable. If you want to turn your pain into a remarkable gain, you have to live above average. The word honorable is the Hebrew word kabad. It means honorable, numerous, rich, to make weighty. In a good sense, bigat. Ang ibig sabihin nito. So kailangan iba ka sa pangkaraniwan. Pero yung buong buhay mo, nasasaktan ka na dahil sa panlalait sa inyo na wala kang mararating. Tapos yung pamumuhay mo, ginagaya mo pa yung sinasabi nila. Biruin mo, sinasabi sa'yo, wala kang mararating. But the way you live, ganun din. Kung gusto natin mabago yung buhay natin, huwag mong hahayaan na na-fulfill yung prophecy sa'yo ng mga tao. Huwag mong hinahayaan na yung seed na yon, yung mga words na yon, ang maging curse sa buhay mo. Ibinababa ka na nga, direksyon mo, pababa pa. You have to live above average. At naiintindihan ko naman yon. Dahil ako ay lumaki din doon. Ganun nga, minamaliitin. Tawag sa amin, yagit. Yan, mahirap kasi yan eh. Wala kasi yan. Ganito, yung walang pumapansin sa'yo, tsapwera kayo, pwedeng pinagtatawanan kayo, inis yung mga tao sa inyo, pati tindahan na inuutangan,
Hindi maganda yung buhay. Kaya the moment na batuhin ka ng ganon, sasabihin mo, totoo naman eh. Mahirap lang kasi kami. Kasi ganito kami. Kaya lang yung pamumuhay ko, ganon na rin. Kung ano yung pamumuhay, ganon na rin sumasabay. But kung gusto mong mabago yung buhay mo, at malagpasan yan, you have no other choice but to live above average. Ganyan na nga eh. Gusto mo, ganyan din ending mo? Kung gusto mo ganyang ending mo, tuparin mo yung prophecy yon. Kung ano yung nangyayari sa'yo. But kung gusto mo mabago ang buhay mo, you have to live above average. Living above average means to go beyond mediocrity. Use your unique skills and abilities to live an exceptional life. Go beyond mediocrity. So titingnan mo ngayon, ito ang living above average, titingnan mo ngayon kung ano yung pamumuhay na ayaw mo. Halimbawa, ayaw mong maging ganito, di wag mong gawin yun. Gusto mong maging ganito, di yun yung gawin mo. Now, two things about living above average. How to live above average. First, be a better person. Kaya sinabi dito sa The Message version, Jabez was a better man. Ito yung magandang nakita kong description dito kasi hindi lang siya honorable hindi lang kabad. Nakalagay dito, more honorable. Kaya nung translate siya ng ibang mga paraphrase na translation, dinalawa. Jabez was a better man than his brothers, a man of honor. First, be a better person. Don't be a bitter person. Yung bitter kasi, gaganti ka, kasi sinabihan ka ng, kasi mahirap lang kayo eh. Kasi yung tatay mo sa yung nanay mo, ex-convict eh. Kakaalit ka ngayon, magwawala ka, papatay ka na rin, mananakit ka na rin ng tao. Napansin mo? Ginaya mo. Ginaya mo lang. Sumunod ka lang dun sa path na yon? Hindi. Kung ano yung nakikita mong hindi maganda, o kung yung nakikita mo maganda, galingan mo pa. Be a better person. Be a better person. Kaya nga, di ba, pag tinanong mo yung mga pangkaraniwang tao, how are you? Ang sagot nila, ito, ganun pa rin. Tulad pa rin ng dati. Mahirap pa rin, masama pa rin. Wala pa rin kwenta. Kinanong mo, nakapakinig na kayo ng mga ganong klaseng tao? But if you will ask Jabez, how are you? Ang sagot niya, better than yesterday. May nababago naman sa buhay. Pinagpapala ng Panginoon. Tinuturuan ng Panginoon. Nag-grow. Nakuha po natin, be a better person. Titignan natin, ano yung buhay mo ngayon? Ano yung buhay natin kahapon? Hindi pwedeng ganyan lagi. Be a better. Kaysa maging bitter, maging better na lang. Ulitin ko, if you want to live above average, tignan mo yung pamumuhay ng average. Nung gusto ko mabago yung buhay ko at alam ko na pag-iwanan na ako bilang isang kabataan, digit sa lahat bilang isang estudyante, nung makilala ko ang Panginoon, simple lang, ano yung pamumuhay ko dati? Kaya ako nagkaganito. Hindi ko nagagawin yun. Second, titignan ko yung pamumuhay ng pangkaraniwang estudyante. Hindi ko nagagawin yun. Ganyan na nga sila eh. Ganyan na nga yung buhay ko dati. Kinakailangan maging better akong mag-aaral. Maging better akong tao, alam ko na nga kung ano yung hindi better. Alam ko na nga kung ano yung bad. Hindi wag mong gagawin. Second, be an honorable person. If you want to live above average, be an honorable person. Verse 9, Jabez was a better man than his brothers, a man of honor. Ibig sabihin, siya ay kagalang-galang. Once you encounter God, tandaan natin, dapat kagalang-galang ka na. That's why, sinabi sa New Century Version, there was a man named Jabez who was respected more than his brothers. Who was respected, honorable, nas may bigat. Jabez was a man of honor. Iba kasi yung man of honor sa man of horror. Makinadami tayo nakita. Iba yon. So para igalang ka ng mga tao, nasabi ko nga madalas, ayusin mo yung personality mo. Kaya nga may tinatawag na ABC of good pleasing personality. Gusto mong igalang ka, hindi mo naman inaayos yung personalidad mo. Simple lang, ABC. Ano yon? Attire. Ayusin mo ang pananamit mo. Basic mo na.
Gusto mong iginagalang ka, ayusin mo pananamit mo kung gusto mong ginagalang ka ng mga tao. Simple, simple yan lang. Kaya minsan may mga pinapagalitan ako mga leaders, mga pastors, kung ano-anong pananamit na ginagawa. Hindi ko naman sinasabi, lagi nakabarong, lagi ka pa nakahubad sa kalsada, alam mo yun, walang ayos yung pananamit, hindi naman kinakailan mamahalin lagi, hindi yun yung issue dito, ayusin mo lang. Ang tawag doon, modest. Binabagay mo sa sitwasyon yung pananamit mo, o kaya ibinabagay mo sa, alam mo yun, pagkatao mo. Nakuha po natin, attire. Second is behavior. Ayusin mo yung kilos mo. Ayusin mo yung ugali mo. Kahit na kasi anong ganda ng mukha natin at damit natin, kung pangit ang ugali natin, pangit pa rin yung buong pagkatao natin. So napaka-importante ng behavior. Attire, behavior, and then yung communication, napaka-importante nito. Ayusin mo yung pakikipag-usap mo. Kaya nga maganda minsan, baka hindi natin mahalata ito eh. Baka may blind spot tayo. Kaya napaka-importante meron nagdi-disciple sa atin. Meron tayong mentor. Kasi kailangan may outsider's eye na tinatawag tayo. Kasi baka hindi mo na mahalata. Pero sana, magkaroon muna ng self-awareness about your attire, behavior, and communication. Ayusin yung pakikipag-usap. Ayusin yung pananalita. Tandaan natin, bago ka maghangad ng datong, dapat may dangal ka muna. Honor! Tandaan natin, bagay lang ang tagumpay sa better man and man of honor. Listen to this very carefully. If you want to be part of the 1%, you can live your life like the other 99%. If you want to be part ng 1% na yon, na angat sa pangkaraniwan, who are living above average, you cannot live your life like the other 99%. Kaya nga, basic. Siguro sinamahan na rin tayo ng Panginoon dati, nung iniisip ko, paano ba mababago yung buhay na to? Eh di tignan mo yung hindi nababago buhay. Paano yung pamumuhay nila? Tapos wag mong gayahin yun. Ang gayahin mo, ang tingnan mo, yung mga taong nababago ang buhay. If you want to live above average, hindi pwedeng umaakto ka. You cannot keep acting like you're average. Living an above average life means you're making decisions consistent with being above average. Not just average. Iko-consistent mo yon, dapat above average. For example, if you want na sumagana yung buhay mo, hindi pwedeng spend ka lang ng spend ng pera na kung saan hindi mo pinag-aaralan kung magkano yung pumapasok na pera sa'yo, magkano yung lumalabas sa'yo, bili ka lang dito, bili ka lang dyan, waldas dito, waldas doon. Hindi pwede. Dapat pinag-aaralan mo siyang maigi para magbago yung buhay mo. For example, kung gusto mong pumayat o kung gusto mong tumaba naman, hindi pwede kung paano yung pamumuhay mo kahapon, eh ganito pa rin ngayon. Kung paano yung kinakain mo kahapon, eh ganito pa rin ngayon. Kasi may goal ka eh. Nakuha po natin yon. Kaya lang, some will call you weird kapag above average ka. Yun lang. Some will call you weird. Pag sinabihan ka ng ganito, tell them, you're not weird. You're just a limited edition model. Sabihin mo. Limited edition model. Hindi pagiging weird yon. Ibig sabihin, limited ka lang, kakaiba lang. Better version lang ng buhay mo, yung ipinapakita mo ngayon. Someone said that it's hard to be a diamond in a rhinestone world. It's hard to be a diamond in a rhinestone world. Alam niyo po yung rhinestone? If I'm not mistaken, yun yung mga imitation na diamond sa mga damit. Yung peke, gano'n na lang kasimple. Sabi nila that it's hard to be a diamond in a rhinestone world. Mahirap daw. Tama nga naman, kasi siyempre magagaya at magagaya ka eh. It may be hard, but it is possible. Mahirap, pero posible because it is your choice. Remember that if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Live above average. Kung ano yung nakikita natin, pamumuhay natin ngayon, desisyon mo yan. Kung gusto mo makaalpas dyan, baguhin mo yung mindset mo.
May kinausap ako kahapon, sige, 3 na muna. Pero 4 to. Sabi ko, importante yung 3 muna. Baguhin mo yung mindset mo. Kung gusto mong i-set up ng maayos ang buhay mo, baguhin mo yung mindset mo. Second, baguhin mo yung heart set mo. Third, baguhin mo yung skill set mo. Baguhin yung mindset. Kasi kahit bigyan mo ng bigyan yung isang tao ng pera, wala rin mangyayari dyan, babalik sa dating buhay yan. Wawaldasin niya lang yan kasi hindi naman nabago yung isip. Yung same na attitude niya at pag-iisip niya, ganun pa rin ang i-apply niya. Waldas lang ang lahat ng yan. Sayang lang ang tulong mo. Balang araw, mag-aaway din kayo o maiinis ka lang doon sa tinutulungan mo. Baguhin yung mindset. Baguhin yung skill set. Kaysa kung ano-anong ginagastos o matindang training, makinig sa mga tamang mga salita na kung saan magdadagdag sa'yo ng skill. At napaka-importante din ng heart set. Kasi napaka-importante ng emotional intelligence ng isang tao. Kasi kahit na ikaw ay magtagumpay, mahina naman ang emosyon mo, hindi mo pinatatag ito, babagsak din naman sa dulo yan. Babagsak din. Bakit? May magpapabagsak sa iyo eh. Gagawin lang lahat ng kaaway. But if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. You have to live above average. Jabez was more honorable than his brothers. Tignan mo, paano mamuhay ang pangkaraniwan na kabataan. Tignan mo kung paano mamuhay yung pangkaraniwang magulang. Tignan mo kung paano mamuhay yung mga pangkaraniwang tao, wag mo nang gayahin. If you want to be part of the 1%, you cannot live your life like the other 99%. Live above average. Walang bayad yon. Mag-oobserba ka lang. Obserbahan mo yung buhay mo. Tignan mo yung buhay ng ibang tao, angat-angat ka. Baguhin mo yung pagkatao mo sa tulong ng ating Panginoon. Pangalawa, last but not the least, tignan mo, verse 10 naman. Tignan po natin ito. But Jabez prayed to the God of Israel. Napansin ko lang, before ko ituloy ito, pwede kasing baguhin natin yung buhay natin, but kung wala ang tulong ng Panginoon, yung success na mararanasan natin is not the ultimate success. Kasi ang tunay na tagumpay ay yung tagumpay na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sinabi dito sa verse 10, But Jabez prayed to the God of Israel, Bless me, God, and give me much land. Be with me, and keep me from anything evil that might cause me pain. And God gave him what he prayed for. How to turn your pain into a remarkable gain? Number 2, pray above average. Pray above average. Alam niyo po, it is not normal, or tandaan natin that normal is not something to aspire to. It is something to get away from. Yung normal, hindi yan ang pinapangarap. Maraming mga tao, marami na ako napakinggan na ganyan eh, na kung may babalik ang kahapon, ano yung gusto mo? Sana maging normal na lang. Sabi ko, hindi yan ang... Kung pag bumalik ka ulit dyan, hindi na lang ulit yan ang ipapanalangin mo. Sabi ko, ang gagawin mo lang kasi, gawin mong normal, yung normal mo ngayon. Kasi sa bawat hangarin mo sa buhay, may kaakibat na responsibilidad yan. Halimbawa, ikaw ay naging public figure, ikaw ay naging matagumpay sa buhay, nanalangin ka magtagumpay eh. You have to embrace it, your season. Embrace mo yung season na yon. Hindi mo kinakailangan bumalik. Ang kinakailangan mo lang matuto dun sa season na yon. Nakuha po natin yon. Pagdating dito, you have to pray above average. Hindi pwedeng pangkaraniwan na panalangin. Bakit? Hindi pangkaraniwan yung nangyayari sa buhay mo eh. Hindi pangkaraniwan yung struggle. Hindi pangkaraniwan yung pain na nararanasan. You have to live above average and you have to pray above average. When Jabez asked God to bless him, alam niyo po, ang ibig sabihin nito, yung, oh, that you would bless me, lalo na sa mga literal translation, indeed. Kumbaga, kapag translate mo daw yan, sa panahon natin ngayon, 5 exclamation points yan. Kaya nga dun sa translation ng iba, may exclamation point yan, kasi ganun dun sa Hebrew. Yung indeed na yon. Ganun siya kabigat. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwang panalangin yung ginawa ni Jabez. Bakit? Hindi nga pangkaraniwan eh, yung nararanasan niya. Gusto niya nang makalaya doon.
Kaya nga hindi siya simpleng, Lord, pagpalain mo naman ako ng bahagya. Hindi ganun yung panalangin niya. Hindi yung bless me, hindi bless mo ako, Panginoon, ng kakaunti. Hindi ganun. But ang prayer niya, Lord, bless me a whole lot. Pour it on God. Lord, ibuhos mo yung pagpapala mo sa buhay ko. Yun yung panalangin niya. While all his friends were content with being an average and mediocre, Jabez said, kumbaga kung paparaphrase natin, God, I want you to bless me. I want you to do something big with my life. I want you to do something big, Lord, sa buhay ko. So, Jabez did not want to be an average or ordinary. He deeply wanted God's blessing for his life. Now, paano manalangin? How to pray above average? Papansin natin dito. Ilang importanteng bagay. First, we have to pray desperately. Kaya mapapansin nyo sa unang linya niya, nakalagay dito sa unang statement, Jabez cried out to the God of Israel. Jabez cried out to the God of Israel. When was the last time na nalangin ka, nakita mo, nung talagang grabe yung iyak mo kay Lord, dun sa pangkaraniwang panalangin mo? Siguro ako, mabibilang ko rin yun eh. At mabilis matandaan yung desperate na prayer. Isa sa hindi ko makalimutan niya, nung pag-graduate na yata ako, pinalabas ako ng teacher kong kapitan nun sa barko. Kasi nung tinignan yung mga bayad namin sa yung tuition, wala akong pambayad. So lahat kami na walang pambayad, pinalabas. Finals namin yon. Tapos mamaya dyan, pinagbigyan pa kami. Next week, kinakailangan bayad na daw kami. Pwede kaming makakuha pa ng exam. Kaya lang, walang-wala talaga eh. Dapat, wala akong magawa. Ginawa ko na lang. Naggitara na lang ako. Umawit ako kay Lord. Pero iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak at that time. Hanggang sa kaiiyak ko, kinatulugan ko na lang yun. Napagod ako kay iyak. Kawa-worship. Kaysa mag-worry ako, mag-worship na lang ako. Pero umiyak ako ng umiyak sa Panginoon. Lord, baguhin mo po itong sitwasyon kong ito. So mamaya dyan, pagkagising ko, may kumatok sa bahay namin. May nakabalita daw ng problema ko. Mamaya dyan, yun, to cut the long story short. Dahil yun, nabigay yung pang tuition ko. Nakuha natin, Jabez cried out to the God of Israel, prayed desperately. He cried out for his victory. Umiyak siya para maalis yung miserableng buhay niya. Yun yung iniyak niya. Iniyak niya yung tagumpay niya. Ulitin ko, iniyak niya yung tagumpay niya. Ikaw, ano yung madalas mong iniiyak? Cellphone mo? Kasi wala kang iPhone 16. Ano yung madalas mong iniiyak? Yung isang tao na hindi ka naman mahal, na hindi ka pinapansin, ano yun? Iniyak niya yung tagumpay niya. You have to pray desperately. Jabez cried out to the God of Israel. Second, pray differently. Pray differently. Alam niyo po, prayer is a common thing. But Jabez did it in uncommon way. Common ang pananalangin. Kahit naman sa mga Kristiyano. Pero si Jabez, ginawa niya yon in uncommon way. Booker T. Washington once said, excellence is to do a common thing in a common way. Wow. Excellence is to do a common thing in uncommon way. Apat na bagay pagdating sun sa kakaibang panalangin niya. First, pray for prosperity. Verse 10. But Jabez prayed to the God of Israel, bless me, God. Bless me, it means to cause to prosper, to make happy. So pray for prosperity and happiness. Hindi masamang manalangin ng ganyan. Lalo na yung biblical prosperity, ibig sabihin yung pagpapala na mula sa ating Panginoon. Bakit? Pwede ka rin naman bigyan ng pagpapala ng kaaway, edi yung blessing na lang galing sa Panginoon. Do you want to live above average for the glory of God? Then you need to pray like Jabez. At ang una niyang panalangin, oh, that you would bless me indeed. Alam niyo po yung word na bless dito, hindi siya simpleng bless. Yung kapag nababahing ka, God bless you. Hindi ganon.
O kaya, have a nice day, God bless you. Hindi siya ganun. Ang ibig sabihin, kung pag-aaralan natin yung Hebrew dito, it means to impart supernatural favor. Lord, I pray for your supernatural favor sa buhay ko. Pray for God's prosperity. Kasi yung biyaya, yung pagpapala na galing kay Lord, sinabi doon, hindi sisira ng buhay mo. Kasi pwedeng magkaroon ka ng pagpapala, magkaroon ka ng kayamanan na yun na wawasak ng buhay mo at wawasak ng pamilya mo. Nakakita ka ba ng mga tao, nung panahon na simple lang buhay nila, nung mahirap sila, ang ayos ng pamilya nila eh. Nung yumaman, nung panawasak, kuha natin. Kung kailan nagkaroon, doon naman nawala yung buhay. Kung kailan nagkaroon ng mga material na bagay, doon nawala yung kalidad ng buhay niya. Anong klase yun? Kaya importante yung galing kay Lord. Pray for God's prosperity. Second, pray for God's provision. Verse 10, but Jabez prayed to the God of Israel, bless me God and give me much land. Give me. Yung isa, bless me. Yung una, prosperity. Yung pangalawa, give me provision. Kaya nga nung ang Panginoon ay nagturo kung paano mananalangin ng tao, yung model na panalangin na itunuro niya, give us this day our daily bread. Ask, and you shall receive. You can pray for God's provision. Give me much land. Hindi pala masama ito. Dahil si Lord ay nagpapala. Gusto nga ng Panginoon, humihingi tayo sa Kanya kasi tayo ay Kanyang mga anak. Na kung saan humihingi sa Kanyang magulang. Pray for God's provision. Di ba? Nakuha natin, maraming mga Kristiyano ngayon, takot manalangin ng God's prosperity. Why? Siguro sa tad-tad ng criticism pagdating sa word na prosperity. Parang hindi na rin nanalangin. Ang daming ganyan sa Bible. Kaya nga lang, hindi alam kung paano yung tama. Importante yung galing kay Lord. Pangalawa, pray for God's provision. Give me much land. Pangatlo, pray for God's presence. Be with me. Sinabi niya dito, tandaan natin, wala nang papantay sa bawat lakad na sinasamahan ng Panginoon. Tignan mo, prosperous ka nga. Provided nga pangangailangan mo. Nadali ka naman ng kalaban. Hindi mo naman kasama ang Panginoon. Ayun yung sinasabi ko. Pinagpala ka, pero wala yung presence ng Panginoon, baka maging sumpa sa'yo yan. Be with me. Nakuha niyo po? Kaya napansin niyo may mga armored car? May mga security doon para hindi makuha yung pera. Ganon din naman. Aanin mo yung mga pagpapala sa buhay mo. Wala naman yung presence ni Lord sa buhay mo. Wala rin. Pang-apat, pray for God's protection. Keep me. Sinabi dito, keep me from anything evil that might cause me pain. Napansin niyo po? Yung panalangin, na provision, Lord, provide mo po pangangailangan ko. Okay, yun yung paisa-isa dito, pero napansin nyo po, pinagsama-sama. Dito yung mabibigat na pwedeng ipanalangin ng isang tao. Hakuha natin. But Jabez prayed to the God of Israel. Bless me, God, and give me much land. Be with me and keep me from anything evil that might cause me pain. And, napansin nyo, tingnan nyo to. And God gave him, tingnan nyo, what he prayed for. Oh, napansin ko lang na si Lord ay tumutugon kahit na ng big time na panalangin. Si Lord ay tumutugon ng mga big time na panalangin. Nako po, kung panalangin din lang na big time, may mga simple din na panalangin, of course. Kailangan din natin yun. Pero big time na panalangin, dun minsan na hindi naaarok ng tao eh. Kasi alam niyo po, yung pananampalataya mo, kinakailangan, yung laki ng pananampalataya mo, dapat tinatapatan mo sa laki ng tingin mo sa ating Panginoon. Kung gaano kalaki ang tingin mo sa Panginoon, ganun din magiging kalaki ang pananampalataya mo o kaya pagkilos mo. For example, hihingi ka ng blessing doon sa tatay mo, kaya sa lolo mo. Lo, bigyan mo naman ako ng pangnegosyo dyan. Siguro, mga 100 million. Pa-startup ko lang, lo. Sabihin nung ganun.
Isang kusing nga wala tayo dito eh. Siguro dinagukan ka ng lolo mo o ng tatay mo. Anong 100 million pinagsasasabi mo? Nahihibang ka ba? Sasabihin sa'yo. Kasi nga, yung hinihingian mo, hindi niya naman afford. Pero subukan mong hingiin yan kay Elon Musk. O kaya subukan mong hingiin yan kay Bill Gates na pang negosyo. Hindi pang lustay, pang negosyo. Tingin mo madaling maibibigay? Madali. Kasi may kakayahan. Yung hiningan mo, napansin mo, nakadepende kung paano mo i-approach yung isang tao, kung sino siya. At ang matindi dito, si Lord, dumidinig ng isang big time na panalangin. But Jabez, verse 10, but Jabez prayed to the God of Israel, bless me, God, and give me much land. Be with me, keep me from anything evil that might cause me pain. And God gave him what he prayed for. Isa sa mga big time na panalangin na pinanalangin ko, hindi material na bagay. Sinabi ko, Lord, paguhin mo po buhay ko. Kasunod nun, natandaan ko, bukod sa, Lord, paguhin mo po yung buhay ko, ayaw ko ng ganitong klaseng the way I think. Lord, yung emosyon kong ganito, tampuhin, mapanibughuin, lalo na may anger management po ako dati. Nawawala ako sa sarili pag nagagalit ako. Parang hindi ko nakilala sarili ko, hindi ko na rin kilala yung tao. Pag ganun, Lord, baguhin mo po yung isip ko, baguhin mo yung puso ko. Hawa ng Diyos. Nabago naman. Nakuha nyo? Para, madali lang humiling minsan eh. Lord, bigyan mo naman ako ng 10,000. Bigyan mo naman ako, Lord, pahingin naman 1,000. Madali yung mga bagay na yan. Pero big time doon yung mga struggles mo, nang hirap pagtagumpayan, pwede naman pala. Ngayon ang tanong, paano kaya kung hindi siya nanalangin desperately and differently? Paano kaya? Kumusta na lang? Napansin mo? Wala sana, and God gave him what he prayed for. Napansin natin? Minsan, madalas wala naman problema kay Lord eh. Wala naman problema sa kakayahan ng Diyos. Anong problema? Doon sa pananampalataya mo kay Lord. Walang problema kay Lord. Ang may problema, tayo. James chapter 4 verses 2 hanggang 3. You desire, but you do not have, so you kill. You covet, but you get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. You do not have because you do not ask God. Ganun kasimple. Ito naman na maganda. Tingnan niyo mabuti. Verse 3. When you ask, you do not receive. Ito naman. Sabi mo, you do not have because you do not ask. Ngayon naman, nag-ask naman ako. Hindi naman nakatanggap. Ito sabi ni James. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. That you may spend what you get on your pleasures. Kaya importante pa rin, hindi porket nanalangin ka, tutugunin na ng Panginoon. Una, sang-ayon ba ito, align ba ito sa kalooban niya? Second, kumusta yung motibo mo? Kuha natin si Lord ang makababasa nun. But sinabi, again, you do not have because you do not ask. Tama naman motibo mo. Ayusin mo yung motibo mo. Kaya lang, hindi mo nga ma-ask yun. What if? Paano na kaya? What if hindi nanalangin desperately and differently si Jabez? Di wala yung and God gave him what he prayed for. Imaginein mo na lang, yung mga bagay na nangyari sa buhay mo. What if hindi mo ipinanalangin na, Lord, mabago po ako dito sa bisyo ko, sa ugali ko, dito sa bagay na ito, o kaya nanalangin ka ng isang bagay kay Lord. What if hindi mo pinag-pray yun? Kumusta ka na lang ngayon? What if hindi ako nag-pray ng bagong puso, ng bagong buhay, ng bagong isip? Kumusta naman ako ngayon? Kaya napansin natin, pray desperately and pray differently. Pray above average. Pray above average. And I will end with this. Alam nyo, mapapansin natin dito, Jabez showed us that God granted that request. Biruin mo, ulitin ko, si Lord tumutugon ng isang big time na panalangin. Ito maganda. Bago siya nanalangin, tignan nyo maigi, bago siya nanalangin ng big time, bago siya nanalangin ng ikakarga, ng magandang ikakarga sa buhay niya, inayos niya muna yung kakargahan. Napansin nyo? Yung first point natin, live above average. Be a better person.
and be an honorable person. Nanalangin ka nga, mabigyan ka ng 1 galon na tubig. Sira-sira naman at butas-butas yung lalagyanan. Tapon lahat ng yon. Kawa? Kaya ang ganda dito, live above average. Be a better person. Kasi aanhin mo yung mga pagpapala sa buhay mo, aanhin natin yung mga bagay na yan, yung tagumpay, hindi naman ayos yung buhay natin at puso natin. So you have to live above average. Maging karapat-dapat ka sa panalangin mo. Minsan unfair no? Lord, bigyan mo po ako, Lord, Lord, bigyan mo po ako ng Mr. Right ko. Ang problema, hindi ka naman Miss Right eh. Napaka-unfair naman yon. Gusto mo matinong tao, tapos ikaw di ka nagtitino. Kung nananalangin ka ng isang matinong partner sa buhay, ng isang matinong mapapangasawa, maging matino ka muna na tao. Wag lang kabilang side. Nakuha po natin yon. So kinakailangan, inihahanda mo yung sarili mo dun sa pagpapala na ipinapanalangin mo. Ihanda mo yung sarili mo. For example, hinanda ko sarili ko, pag nagbago ko, hindi na ako nagbisyo, naku, matatagtad ako ng criticism dito. Kasi numero 1 ako na mahilig mag-criticize sa mga hindi umiinom, sa mga hindi nagbibisyo. Tiyak yun gagawin din sa akin yan. I have to prepare myself. Uy, Father! Uy, Pastor! Hallelujah! May gumaganon. Ito na naman, yung anger management ko na naman. Lord, di ba tao na ako, Panginoon? The old has gone and the new has come. Sabi, ganun eh. Nakuha mo natin, ready mo yung sarili mo. Kasi hindi ka magbago, makaka-receive ka ng criticism eh. Magbago ka, makaka-receive ka rin ng criticism. Hindi magbago ka na lang. Ayusin mo na lang, but you have to prepare yourself. Kapag pinag-pray mo, mag-iba yung buhay mo, mag-iiba talaga yan. Magiging busy ka. Nakuha natin, prepare mo yung sarili mo. Hindi mo na magagawa yung pangkaraniwang ginagawa mo dati kasi mag-iiba na siya. Pag panalangin mo, na may handa ka rin, dun sa pinagpipray mo. O, bago siya nanalangin ng Lord, bless me. Lord, give me. Lord, be with me. Nakuha po natin yon. Lord, keep me. Bago niya pinagpray yung mga blessings na yon. Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Inihanda niya muna yung sarili niya. So how to turn your pain into a remarkable gain? First, live above average. Be a better person and be an honorable person. Live above average. Tignan mo yung average na pamumuhay mo ngayon o tignan mo yung buhay ng pangkaraniwan tao. Mga walang pakialam sa buhay, mga walang pakialam kay Lord, mga walang pakialam. Live above average. Then pangalawa, pray above average. Huwag ka nang mahiya. Ganun din naman, nakakahiya din naman yung buhay natin. Hindi huwag ka nang mahiya kay Lord. Kaya lang, nakadepende yan. Kilala mo ba si Lord? Alam mo ba yung kalooban niya? Nakuha po natin, alam mo yung kalooban ng Panginoon, then huwag kang matakot na ipanalangin yon kung alam mong kayang gawin sa'yo ng Panginoon yon. Pray desperately and pray differently. Pray differently. Maya Angelou once said, if you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. If you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Pag laging gusto mo lang, maging sakto lang, maging pangkaraniwan lang, dito lang tayo at ayaw mong lumayo-layo, hindi mo malalaman kung anong kaya mong abutin sa buhay. Alam mo, layo-layo pa na maabot mo eh. Dami mo pa pwedeng gawin eh. Hindi mo lang sinusubukan. Hindi mo lang sinusubukan. Kaya madalas sinasabi ko ito sa mga nakakausap ko, sa mga tao, sa mga leaders. Don't try to be normal. Hindi mo marireach yung potential mo eh. Hindi natin marireach yung full potential natin. Hindi mo makikita how amazing you can be. Kapag ginagaya mo lang itong ganito, gagawin mo lang yung average. Don't try to be normal because you will never know how amazing you can be. Yung company mo, yung ministry mo, don't try to be normal because you'll never know how amazing you can be. Again, tignan nyo po dito. I will end with this. 1 Chronicles 4:9-10. Tignan nyo po maigi. Sana wag mo mamiss ito. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Tignan nyo po, verse 9 ha.
I gave birth to him in pain. Painful na yung kalagayan ng nanay, painful pa naging kalagayan ng bata. Grabe, na ipapasa pala ang pain. Na ipapamana ito. Kung ano naramdaman ng isang tao, directly or indirectly, mararamdaman mo. Sabi ko, ganyan sa tatay mo. Dahil iniwan kayo, ang hilig mo rin mang iwan ngayon. Kapansin mo? What a curse! Yung ayaw mong ugali, ganito din yung ugali mo ngayon. Curse! I gave birth to him in pain. Pagdating ng verse 10, let your hand be with me and keep me from harm. So that, tignan mo to, so that I will be free from pain. And God granted his request. So the life of Jabez is simply saying that we don't have to let our past determine our future. We don't have to let our past determine our future. Pansinin niyo po maigi? Nakita niyo po? Gusto niya talaga ng freedom sa pain na naranasan niya. Kaya yung dulo so that I will be free from pain. Gusto niyang lumaya. Gusto niya ng freedom dun sa pain na yun na nararanasan niya. So that I will be free from pain. Ang tanong ngayon, gusto mo ba talagang lumaya? Maybe someone or even your loved ones told you, wala kang mararating sa buhay. You can't do anything right. You are nothing but a pain. Yan nanay mo, ganyan ka rin. Yan tatay mo, ganyan ka rin. Kung saan ka nakatira, ganyan ka rin. But don't listen to those lies. Jabez did not. And he turned his pain into gain. Hindi ka maigi. Don't let your past dictate your future. Huwag mong hahayaan na itong past na ito ang magdidictate sa future mo. Now the question is, do you want to act now like Jabez? Handa ka na ba na mabago yung buhay mo? Baguhin mo yung pamumuhay mo. At baguhin mo yung panalangin mo. Act now and ask God right now to do the same in your life. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Sinabi natin, pain is a gift nobody wants. Maybe the reason why naranasan mo itong bagay na ito. Maybe ang dahilan kung bakit naranasan mo ang bagay na ito ay gusto kang palayain ng Panginoon sa sitwasyon na ito. Kinakailangan makita mo muna yan. Ngayon ang tanong, gusto mo bang lumaya? So that I will be free from pain. Gusto mo bang lumaya? Sinabi natin yung pain na yan, it can disrupt the quality of your life, of your family, of your ministry. Minsan kaya yung buhay natin, kung yung buhay ng isang tao ay ganyan, kung magdidig deeper tayo, full of pain kasi siya. Isa sa unang pinagaling sa akin ng Panginoon yan, yung pain. Yung pain deep inside of me, naka-engrave sa soul ko. Naka-engrave dun sa emotion ko. Kaya yung pain na yon na nararanasan ko, inilalaan ko na lang sa inom, sa bisyo, sa sugal, sa away, sa gulo, sa pananakit. Because I am full of pain. But ang kagandahan, yung same na pain na yon, pag nakita mo ng tama, yun din yung babago ng buhay mo. Who wants to be healed right now? Katulad ng kay Jabez. Lord, so that I will be free from pain. Maybe sinasabi mo, ang bata ko pa, bakit ko ito nararanasan? O kaya, Lord, ang tagal ko na nararanasan ito. Sino ngayon, handa kang lumaya o gusto mong lumaya dyan sa pain na yan? Niwala ka, kapatid. Sabi ng Bible that by His wounds, you are healed. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para mapagaling tayo.
Do you want to receive that healing right now sa pain na yan? If you want to receive this kind of healing na inaalok ng ating Panginoon, healing ng iyong kaluluwa, ng iyong spiritual life, yun ang unahin natin, yung hindi muna nakikita. Kasi magmamanifest yan balang araw sa nakikita. So if you want to be healed right now spiritually, mananalangin tayo ngayon, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Heal me, Heal me, save me. save me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Kapatid, for all of you right now, na ang dami nang nagdikta sa'yo, marami ng mga tao na nagbitiw sa'yo ng hindi magagandang mga salita, nag-prophesy sa'yo, and even ngayon, dinadala mo yung pain na yan, emotionally. Nagdi-disrupt ng quality ng buhay mo. Sinisira yung kalidad ng buhay mo, maniwala ka kapatid. Yung same na pain na yan na naranasan mo, kayang gamitin yan ng Panginoon para maging gain yan. Magiging pagpapala ka sa marami ding nasasaktan. Magiging pagpapala ka sa mga dumadaan sa iba't ibang matitinding pagsubok sa buhay. Maniwala ka kapatid. You can turn that pain into gain. Father, in the name of Jesus, I pray God for healing. Lord, I pray that you mend these emotional wounds right now. Lahat ng mga sugat, Panginoon, na ginawa sa Kanya, I pray God that you heal this broken heart. In the name of Jesus, mula pagkabata, lahat ng naipasa sa Kanya, Panginoon, na pain sa Kanyang pamilya, na hindi niya namamalayan yung same na pain na naranasan ng nanay at tatay niya, yung same na pain na naranasan niya sa Kanyang pamilya, nararanasan niya pa rin ngayon. Lord, I pray, palayain mo po siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray for your hand right now to touch this vulnerable life. In the name of Jesus, ano man ang edad niya, Panginoon, I pray for healing. In the name of Jesus, heal these wounds, Lord, na kinos ng mga ibang tao, na kami mismo nag-cause in the name of Jesus. Heal us in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, panalangin mo, palayain ka ng Panginoon diyan sa pain na yan na nararanasan mo ngayon. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, palayain mo ko sa pain na ito, Lord. Sinasabi ng mundo, live with it na lang. But sinasabi ng salita ng Diyos, pwede kang lumaya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang sitwasyon na pwede kang palayain ni Jesus. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa isang bagay, sa isang sitwasyon na pwede ka namang lumaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, freedom. Healing. Oh Lord. Oh God. Come on, declare it. Yes, Lord. Oh God. Free us, God. Oh. Come on, for the last time. Declare it with all of your heart. I am free. I am free. I am free. These chains have no hold on me. I've been healed. The hand of the Lord is freeing you right now. Kapatid, huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang sitwasyon, sa isang bagay na pwede ka naman lumaya. Somebody in this place right now, nakikinig, ay pinalalaya ng ating Panginoon. Sinasabi ng sarili mo, sinasabi ng mundo, imposible. Pero sinasabi ng Panginoon, it's possible.
With men, these things are impossible. But with God, all things are possible. Because nothing is too hard for the Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa makapangyarihan mong salita. Salamat po, Panginoon, dahil dun sa pain na yon na naipasa sa amin, na hindi namin namamalayan, nangyayari na din sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa paalala mo, Panginoon, na hindi porket ganun yung nangyari sa past namin, yun na magdidictate sa future namin. Salamat po, Panginoon. Starting today, Lord, di kami mahihiya na kausapin ka at manalangin. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Salamat. And God granted this request. Salamat, Panginoon, dahil yung same God na tumugon sa panalangin ni Jabez ay yung same God na tumugon sa panalangin namin ngayon. Yung same God na nagbago ng buhay niya ay same God din na nagbago ng buhay namin. Yung same God na nagpagaling sa Kanya ay same God din na magpapagaling sa amin. Salamat. Always remember this, church, don't let your past dictate your future. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan. Salamat sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa bagong isip. Lord, starting today, Panginoon, we will live above average and we will pray above average. Salamat po, Panginoon. And right now, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na manakaw ito ng kalaban. Ngunit hayaan mo, kapatid, na sundan ka ng word na ito. Na laging maging paalala sa iyo ito every time na ibinabalik ka ng kalaban sa dating buhay mo. Sipin mo lagi, kapatid, at mamuhay ka lagi ng kakaiba. Dahil iiba ka rin ang buhay ng iba. Gagamitin ka ng Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. You've